live mula sa St. Augustine Academy of Pampanga. Ito ang Balitang Pinoy. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Kami ang inyong lingkod, Jean Reyes. Magandang araw bayan. Ako nga pala si Carl Hontiveros. At ako naman si Virginia Palad. Ako po si Zoe Salazar. Ako po si Daphne Pia. At ako si Rian Rose Samson. At kami ang maghahatid ng mga balitang makatotohanan, tapat at may malasakit sa bayan. Ito ang Balitang Pinoy. Sa ulo ng mga maiinit na balita para sa ngayong araw. Pagtukay sa demand at iba't ibang nakapaloob dito ating suriin at alamin. Pagtapyas ng presyo ng gasolina. Tropical Storm Marcy, posibleng maglandfall sa Northern Luzon. Ito ang Balitang Pinoy. Ang demand ay isa sa mga nangyayari sa ating ekonomiya. Ito rin ay pinag-aaralan ng mga kabataan ngayon. Ano nga ba ito? Ating suriin at alamin. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na kayang at handang bilhin ng mga mamimili sa alternatibong presyo sa isang takdang panahon. Ito ay sinusundang batas na ang tawag ay batas ng demand na nagsasaad na kung ang presyo ay tataas, ang demand ay bababa. Kung ang presyo ay bababa, ang demand ay tataas. Presyo ng gasolina, inaasahang may tapya sa susunod na linggo. Diesel at kerosene, tataas. Nakatutok, Virginia Palad. Mababawasan ng onting gastos ang mga motorista sa kanilang gasolina. Ang gamit nilang krudo sa kanilang sasakyan sa susunod na linggo. Batay sa galaw ng kalakalan ng krudo sa world market sa nakalipas na 4 na araw, tinataya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Drew Del Romero na matatapyasan ng presyo sa gasolina pero magkakaroon naman ng pagtaas ng presyo sa diesel at kerosene. Ang posibleng galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ay susunod sa gasoline, may bawas na 0.50 pesos hanggang 0.70 per liter. Diesel, may taas na 0.40 pesos hanggang 0.70 per liter. Kerosene, may taas na 0.15 pesos hanggang 0.35 per liter. Nitong nakaraang Martes, nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng gasolina na 0.45 pesos per liter. Ganon din sa diesel na 0.90 pesos per liter. At 0.30 pesos per liter naman sa kerosene. Muli, ako si Virginia Palad, nakatutok at maghahatid ng serbisyo para sa inyo. Tropical Storm Marcy, posibleng maglandfall sa Northern Luzon. Ating alamin ang lagay nito kay Zoe Salazar. Marcel, posibleng mag-landfall sa Northern Luzon. Ayon sa pag-asa, maaaring tumama ang bagyo sa Pabuyan Island o sa Isabela. Posibleng bumilis ang paglakas ng bagyong Marce, kaya lagi mag-monitor sa balita. Sa ngayon, wala pang itinataas na wind signals sa ibang bahagi ng ating bansa. Huling natamaan ang bagyong Marce sa layong 935 kilometers east of Eastern Visayas na may lakas na 65 kph at ang bugso ay umaabot ng 80 kph. Ayun lamang po, muli ako po si Zoe Salazar, lagi mag-ingat bayan. Ating alamin ang kaalaman ng bawat isa o ang pamprosesong tanong. Ipapahayag ito ni Rian Samson. Paano nakakaepekto ang nasabing balita sa ekonomiya ng Pilipinas? Maganda at hindi magandang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas dahil ang pagbaba ng gasto sa gasolina sa mga motorista ay magiging pabor sa mga consumer. Samantala, ang pagtaas ng presyo ng diesel at kerosene ay maaari magdala ng epekto sa mga kalakalan at transportasyon sa bansa. Pangalawa, paano kayo naapektuhan ng balitang nabanggit? Kami ay nalulungkot dahil hindi maganda ang epekto nito. Maaari pang magtaas ng presyo ang gasolina, diesel at kerosene na ginagamit sa kanilang mga sasakyan. Gayunpaman, maaari silang makakuha ng benepisyo mula sa pagbabawas ng gasto sa gasolina. Ako si Rian Rose Samson, maghahatid ng kaalaman para sa bayan.
Ating alamin ang aral sa ating balita. Ibibigay ni Daphne Pia. Unang balita, nagkaroon ng mahalagang papel ang demand sa atin. Marami tayong makukuhang salik. Nalaman din natin ang kahalaganan ng demand. Pangalawa, tayo ay matutong magtipid dahil tumataas ang mga bilihin natin. Isa na rito ang presyo ng gasolina. Ang pagtaas na ito ay isang reaksyon ng Hurricane Helene sa industriya ng gas at langis sa Southeast United States. Pangatlo, tayo maging alerto, hindi lang sa mga bagyo, ngunit sa lahat ng kalamidad. Ang mga nararanasan natin ay magsilbing aral para sa mga susunod na kalamidad ay lagi tayong handa. Maaaring maghanda rin tayo ng emergency bag na naglalaman ng batteries, charger, power bank, flashlight, canned goods, tubig, first aid kit, ekstrang damit at gamot para maging handa kung sakaling kailangan lumikas. Ako po si Daphne P.